Ang ultimate gabay sa cinematic prompting para sa Kling AI video. At sulit ba ang pro features? Nilagyan ng prompting guide ang Kling AI at ayos ako. Dual pa ang oras ng tuloy-tuloy na testing, sunod-sunod na prompts at mga henerasyon ng video. Naabot ko ang kodigo sa paglikha ng next level na video gamit ang AI. Hintayin ang basic na mga moving images. Nilagyan ko ng cinematic camera movements para sa parehong image to video at text to video. Pagkatapos sa video na ito, makikita mo ang umpisa hanggang dulo. Ang mga pagtatapos ay sa Kling AI Pro Work dahil pinalawig nila ang campaign na kalahating presyo. Ang pagkakaiba sa standard laban sa Pro modes, kailangan ko pa ring maglaan ng oras para sa trial and error sa loob ng ilang minuto. Kaya, mas gusto ko ang image to video kasi ito ang mga pinakagamit na kaso sa Kling. Pangunahing dahilan ay dahil may kontrol ito sa proseso ng paggawa ng video. Pagkatapos, ayon sa opisyal na Kling, ang recommended prompt structure o tinatawag nilang Kling spells ay ganito ang itsura. Dito, ang subject ang pangunahing focus sa video. Ito ay nagsisilbing mahalagang representasyon ng tema. Maaari itong mga tao, hayop, halaman, bagay, ATBP. Ang movement element ay ang paglalarawan sa galaw ng subject, hindi ng camera. Ang pinakapundamental na mga elemento ng prompt structure ay ang subject at movement. Nagsisimula ang prompt sa subject at lahat ng nangyayari sa eksena ay inilalarawan ayon sa subject. Sa kaibahan ng text to video na nangangailangan ng paglalarawan ng eksena, ang image to video ay may eksena na. Kaya ang kailangan lang ay ang paglalarawan ng mga subject sa imahe at ang intensyong galaw para sa mga subject na ito. Kaya kakaiba ang Kling prompts sa estilo ng prompting ng Runway Gen 3. Sa Runway, sinisimulan natin ang prompt sa galaw ng camera at inilalarawan ang pangyayari sa eksena. Ngayon, ang pangunahing tanong ay paano isasama ang camera movement sa prompt structure ng Kling? Una sa lahat, sinusubukan nating i-maximize ang ating creative control mula umpisa hanggang dulo hanggat maaari. Kaya nagsisimula ang camera control mula pa lang sa image generation step. Kung gumagamit ka ng Midjourney o Flux, maaari mong gamitin ang atomic prompting structure para dito. Sa ganitong paraan, inaayos natin ang unang frames ng kwento. Ibig sabihin, hawak na natin ang unang shot. Ngayon, kailangan natin ng camera control para sa AI video. Sa Kling AI, una kong sinubukan ilagay ang camera movement sa simula ng prompt, gaya ng sa Runway. Pero hindi ako nakakuha ng magandang silky smooth na zooming effect. Kaya binago ko ang structure at mas sinunod ang suggested best practices mula sa Kling team. Nauuna ang subject, pagkatapos ay ilalarawan ang movement kaugnay ng subject. Kaya napagdesisyunan kong isama ang camera movement sa ikalawang bahagi ng prompt, kaugnay ng subject. Katulad sa prompt na "The woman walks while the camera is following her", ginamit ko ang parehong paraan. Ang galaw ng camera ay inilalarawan pa rin kaugnay ng subject. Pwede rin na static ang subject pero gumagalaw ang camera. Tandaan na tinaas ko ang relevance slider hanggang 0.9, mula 0.9 hanggang level 5 para sa maximum na pagsunod sa aking prompt. Sinubukan ko rin ang parehong structure para sa iba't ibang camera movements. Gumagalaw ang camera pataas, pababa, kanan at kaliwa at napatunayan kong gumagana ng maayos ang pamamaraang ito para sa image-to-video camera controls. Isang issue lang. Nahirapan ako sa zoom out. Marami akong sinubukang keywords tulad ng zoom out, camera moves back, shows more of the background, wide shot, pans back, ATBP. Pero hindi ko nakuha ang zoom out movement, kaya ginamit ko ang zoom out feature sa Midjourney at in-upload ko ang larawang ito sa Kling bilang end frame at nakakuha ng mas magandang resulta. Gayunpaman, sa tingin ko masyadong mahaba ang workflow na ito. Ang generation time kapag gumamit ng end frame feature ay doble ang tagal. Sa hinaharap, kailangang i-improve ito ng Kling team at sana ay ma-zoom out na lang sa pamamagitan ng simpleng pag-type nito sa prompt. Tingnan natin ang iba pang tips mula sa Kling guideline. Kung gusto mong isama ang mga elementong gumagalaw sa background ng eksena, maaari mong gawin ito gamit ang ganitong structure. Kung gusto mong lumikha ng mahusay na action at motion scenes, gamitin ang keyword na motion blur sa Midjourney at sense of speed sa iyong Kling prompts. Sunod, nabanggit sa guideline na kung maraming subjects sa eksena na may iba't ibang galaw, ilista sila ng sunod-sunod. Pagdating sa text to video, inirerekomenda ng Kling team ang ganitong prompt structure.
Ang pinaka-fundamental na bahagi ng prompt structure na ito ay ang subject description, subject movement at ang setting na bumubuo sa pinakapayak at esensyal na unit sa paglalarawan ng isang video scene. Katulad ng image to video, ang subject ang pangunahing focus sa video. Maaaring ilarawan ang itsura ng subject at body posture gamit ang maraming maikling pangungusap. Halimbawa, hairstyle at kulay ng buhok, kasuotan, accessories, facial features, body posture at iba pa. Sunod ay ang subject movement. Dito inilalarawan ang galaw ng subject, kasama ang pagiging static o walang galaw, at syempre, ang paggalaw. Ang setting ay kumakatawan sa kapaligirang kinalalagyan ng subject. Maaaring ito ay foreground, background o iba pang elemento ng eksena gaya ng taon, panahon, lokasyon, o simpleng indoor setting o outdoor setting. Optional na mga elemento ay lighting at atmosphere. Halimbawa ng lighting ay ambient lighting, morning light, sunset, interplay of light and shadow, o artificial lighting. Ang atmosphere ay ang kabuuang mood o tono. Halimbawa, cinematic. Wala tayong camera motion control sa prompt structure ng text-to-video dahil sa mode na ito, maaaring piliin ang camera motion mula sa camera control menu sa Kling. Medyo intuitive gamitin ang mga camera control na ito na may iba't ibang basic na options. At gumagana sila ng maayos. Maaari ka ring magtakda ng intensity ng movement at makita agad ang preview dito. Pero kung ang galaw ng camera na gusto mo ay wala sa listahan, maaari mong isama ang camera language sa pinakasimula ng prompt ayon sa guidelines. Halimbawa, tingnan ang prompt na ito. Nagsisimula sa shot type. Maaaring tukuyin ang camera language gamit ang shot type. Pwede itong ultra-wide angle shots, close-ups, low-angle shots, high-angle shots, aerial views, o maaari rin namang tukuyin gamit ang camera movement. Narito ang isang halimbawa kung saan ang camera movement ay binanggit sa simula ng prompt. Kaya ang tanging kaibahan ng image to video at text to video ay sa image to video, inilalarawan natin ang camera movement kaugnay ng subject sa ikalawang bahagi ng pangungusap. Sa text to video, sinisimulan natin sa camera movement. Sa aking mga tests, gamit ang mga pamamaraang ito, nakuha ko ang pinaka-optimal na resulta. Sa kasalukuyang yugto ng produktong ito, hindi ko inire-rekomendang gamitin ang parehong shot type at camera movement sa iisang prompt dahil masyadong nakakalito ito para sa model na i-decode at maipakita ng tama. Kung magdadagdag ka ng camera language sa prompts mo, inire-rekomenda kong panatilihin ang camera control selection sa default o tiyaking ang camera language na binanggit mo ay isa sa mga nasa listahan. Siyempre, maaari mo itong itakda para mas lalo pang palakasin ang epekto ng prompt mo. Sunod, ano ang Kling AI Pro features at sulit ba ito? Pagdating sa visual na pagkakaiba ng mga generated video sa pagitan ng standard at pro mode, napansin ko na sa standard mode, natural ang galaw sa eksena. Gayunpaman, hindi gaanong detalyado ang visuals. Sa pro mode, mas mayaman ang detalye at mas stable ang camera movement. Dito, halimbawa, ang mga layag ay mas sumusunod sa physics ng galaw, kaya cinematic ang dating at mas matatag ang camera movement. Ang daloy ng tubig ay mas natural ang pakiramdam. Sa mga mas komplikadong dynamic scenes, nahihirapan pa rin ang parehong standard at pro modes. Sa aspeto ng features at workflow, ang 10-segundong generation ay hindi available sa standard mode. Maaaring alisin ang watermark sa paid options lamang at may advanced camera controls ang Pro mode sa text to video. Ang downside ay mas matagal ang generation sa Pro mode dahil sa mas mataas na visual quality. Ang conclusion ko, kung gagamitin mo lang ang image to video gamit ang maayos na na-upscale na mga imahe, hindi mo na kailangang bilhin ang Kling Pro. Sana ay tunay na nakatulong ang video na ito sa iyong pag-explore sa Kling AI. Kung nakaramdam ka ng inspirasyon, ipakita ang suporta sa pamamagitan ng thumbs up at i-click dito para matuto pa tungkol sa Midjourney o AI videos. Maraming salamat sa panonood.